Good morning mga boss and welcome back to our channel. And mga boss, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel dyan, yan, please do subscribe mga boss. At paki-hit na rin yung notification bell natin para updated kayo sa ating mga video. Ayan mga boss, bigyan natin ng reaction opinion ngayon na itong mainit na issue. Interview ni Vice President Sara Duterte at sinabihan si Bongbong Marcos na bangag at nananaginip lang. Ayan, mga boss, mas maganda panoorin natin yung video ni Makabayan channel. Ayan mga boss. Sa ating bansa at yung walang investments na pumapasok sa ating bansa. Hindi naniniwala si Vice President Sara Duterte na magagawang makarecover ng ekonomiya ng bansa sa huling bahagi ng taon. Kasunod ito ng sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumpiyansa ang administrasyon na aangat ang bansa sa pagtatapos ng taon bunsod ng mga ginagawa nitong hakbang. Marami tayong measures na ginawa because the public spending now will be increased, and to make sure that by the end of the year that the levels of public spending are according to our original plan. So mababawi natin yung nawala sa third quarter. Ngunit para kay Vice President Sara Duterte, tila isang pananaginip ng gising ang pagiging kampante ng Pangulo na makabawi agad ang bansa sa loob ng maikling panahon. Nananaginip ng gising. Kung sino man nagsasabi na makaka-recover ang ekonomiya by fourth quarter of this year, nananaginip yan ng gising. Wala yan sa tamang pag-iisip talaga. Samantala, kaugnay ng kanilang isinagawang selebrasyon ng 90th anniversary ng Office of the Vice President, tiniyak naman ang tanggapan ng pangalawang Pangulo na patuloy ang kanilang commitment sa kanilang mga proyekto at pagsaludar sa kanilang mga benepisyaryo sa kabila umano ng gipit na budget ng tanggapan. Nia Alonso, UNTV News. Yan, actually mga boss, hindi kasi talaga basta-basta na kapag bumaba yung o bumagsak yung ekonomiya ng isang bansa ay makakabawi agad, kasi unang-una tama naman yung sinasabi ni BP Sara na paano makakabawi, wala nga mga investor. Isa din yan sa solusyon. Wala nga mga investor na pumapasok dito sa ating bansa kasi nga nalaman ng buong mundo na ganito yung sistema, ganito yung korupsyon na yan dito sa ating bayan. So yung mga iba nga ng mga investor dyan na yan binawi o inatras yung kanilang investment dito sa Pilipinas. So ibig sabihin takot sila na makurap yung pera na pinundo supposed to be para dito sa mga project na inilaan dito sa ating bansa. Investment po kasi yan mga boss. Pangalawa, yung ekonomiya natin na bumagsak dahil nga dahil apektado din mga boss dyan sa corruption, kasi siyempre pagka ang isang bansa ay corrupt, so maaaring bababa lahat ng mga magtataasan yung mga presyo ng mga bilihin, tapos walang mga trabaho na pumapasok. Tapos yung sahod ng tao hindi tumataas. So tapos yung GDP natin bumababa. So ganun talaga mangyayari mga boss. Tapos yung mga OFW remittance pa medyo humina. So talagang apektado talaga mga boss ang bansa sa mga ganitong sistema dahil sa corruption. Kasi wala na mga project, o may mga project mga ghost. So tapos talagang bababa yung stock market natin. So talagang apektado lahat mga boss. Hindi lang mga mayayaman o mga mahihirap, talagang lahat apektado diyan. Kasi meron nga mga iba't ibang grupo ng mga negosyante na nag-wilga na ayan linisin at yung parusahan yung mga kasabwat dyan sa mga flood control project. So talagang
apektado talaga kapag ang isang opisyal ng gobyerno o lalo na pag systematic yung corruption sa isang bayan, sa isang bansa. Talagang apektado yan lahat. Dahil kaya nga ngayon marami na nagrarally na pabababain yan si PBBM sa kanyang pwesto. At sabi pa nga mahiya naman kayo. So ngayon si Saldico o binulgar na si dating Speaker Romualdez at Pangulong BBM ang nag-utos sa kanya tungkol dyan sa mga insertion at kinukurakot lang din naman. So talagang apektado talaga lahat yan kasi si Saldico ay chairman ng appropriation noong 19th Congress. So talagang alam niya dahil siya naman po talaga kasi yung nag-insert diyan ng mga project. So tapos okay lang sana yun kung may nangyari, kaya lang yung iba diyan nagiging ghost project, kung mayroong mga project nagiging substandard project. So ibig sabihin pinapadaan nila doon at doon kinukurap yung pera ng pondo ng bayan. So talagang mainit yung usapin ngayon regarding dyan sa flood control project kasi lalong-lalo na maraming mga calamities yung pumapasok dito sa ating bansa. Lindol, Bagyo. So kaliwat kanang apektado ng pagbaha ayan dito sa Pilipinas. So talagang ang mga tao mainit na yan, regarding dyan sa usapin ng flood control scandal kasi hanggang ngayon wala pa namang napaparusahan. Ilang buwan na yung dumaan, mga 3 months na yata sa investigasyon. Ang nangyari kasi puro cover up na lang yung ginagawa nila, malihis yung issue para di mapunta doon kay Martin Romualdez kasi pag napunta doon pupunta din yun kay Pangulong BBM. So ngayon sa sobrang takot ni Saldico dahil galit na galit sa kanya yung mga tao, binulgar niya na ang mastermind talaga si Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Kasi wala naman kasing maniniwala dyan mga boss, lalong-lalo na sa ating mga ordinaryong mamamayan. Hindi naman tayo ngayon lang ipinanganak yan para maniwala dun sa mga sarswela ng mga tiwaling mga politiko. Kasi kung mapapansin talaga natin, hindi naman magagawa ni Saldico yan kung walang Romualdez. Kasi lahat naman kasi ng mga usapin regarding dyan sa Kongreso ay dumadaan sa Speaker of the House. So ngayon, hindi naman din yan magagawa ng Speaker of the House kung walang approval doon sa executive branch of the government, Malacanang, o kung walang perma, o kung hindi na-aproban ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi hindi matutuloy yan. So ibig sabihin, konektado. Yun ang sinasabi nila ng mga boss na systematic yung issue ng corruption sa administrasyon ngayon. Kayo mga boss, ano ba yung masasabi nyo dito? Kung meron kayong mga comment dyan, ayan, please paki-comment at huwag kalimutan magpindot o mag-subscribe sa ating channel. Ayan, maraming salamat hanggang sa susunod nating mga video mga boss.